Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Roma Kapitulo 8, talatang 37 hanggang 39. Ito po ang sinasabi. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ang mananampalataya ay dapat magtiyaga sa kanyang Kristiyanong landasin hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Nakilala natin ang marami na humayo sa giyera at nagustuhan ang gawain ng isang sundalo para sa isang o dalawang labanan. Ngunit sa madaling panahon ay nagsawa at tumakbo ng pauwi. Napakaraming nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit kakaunti lang ang mga tunay. Napakaraming tumatakbo at kakaunti ang nakakakuha. Maraming pumunta sa giyera laban kay Satanas at kakaunti ang lumalabas na mga mananakop. Tayo po ay manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sinasamba po kita sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa isang buong gabi na nagdaan na puno ng biyaya, pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mumunting mga luha na dumating sa aming buhay, na alam ko pong siya po ninyong paalaala sa amin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa amin at sa aming pamilya, mga kaibigan, sa loob ng magdamag na ito, at ang paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nakasalamuha. Alam po naming nariyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami ay bantayan at gabayan. Nagpapasalamat din po ako sa mga aral na aking natutunan sa inyo sa buong maghapong nakalipas. Ang lahat po ng ito ay arayin kong kayamanan at pipiliting isabuhay hanggang ako po ay may hininga. Panginoong Diyos ko, patawarin naman po ninyo ako sa mga pagkakasalang nagawa ko at sana'y mabigyan pa ninyo ako ng panahon upang magkapagpagong buhay. Ako po'y nagsisisi sa aking mga pagsasalangsang sa inyong mga utos. Patawarin din ninyo ako sa mga pagtalikod na aking ginawa sa aking kapwa at sa mga pagkukulang ko sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Pinatatawad ko rin po sila sa kanilang mga kasalanan sa akin. Batbat po ng dumi ng kasamaan ang aking puso at isipan. Naway linisin mo ito ngayong magdamag at baguhin upang bukas ng umaga ay magkakaroon ako ng malakas na pananampalataya at panibagong buhay. Paliwanagin po ngayon araw ang madilim kong isip at kalooban upang sa kinagabihan ay maging ilaw din ako sa aking kapwa
nagagabay sa kanilang madilim na kalsadang tinatahak. Gabayan din ninyo kami sa maghapon na ito at iligtas sa anumang panganib. Alam ko pong alam na ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humihingi ng labis sa aming mga pangangailangan. Ibigay mo po sana sa amin sa paraang sasapat po upang kami ay mabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Idinadalangin namin ang dasal na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Iilan lang ang may lakas ng loob at determinasyon na harapin ang mga paghihirap na dumarating sa kanila sa daan. Masayang lumabas ang Israel mula sa Ehipto, ngunit ng kanilang mga sikmura ay nakaranas ng gutom, handa na silang lisanin ang kanilang mga bandera at gumawa ng isang kahiyahiyang pag-urong sa Ehipto. Maraming naghahayag ng ebanghelyo ang hindi nakatiis kapag dumating ang problema. At sayang, nabigo ang kanilang mga puso o gaano karami ang humihiwalay kay Kristo sa sangang daang na ito. Huwag mong sabihin mayroon kang maharlikang dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat at ikaw ay ipinanganak ng Diyos. Maliban kung mapatunayan mo ang iyong mataas na dugo sa pamagitan ng kabayanihang espiritong ito upang mangahas na maging banal sa kabila ng mga tao at mga demonyo. Napakapangit na tanawin na makita ang isang matapang na makasalanan at isang matatakutin na santo. Ang isa ay nagpasyang maging masama. Ang isang Kristiyano naman ay nag-aalinlangan sa kanyang banal na landasin. Ang makita ang impyerno na hawak ang tagumpay sa labanan habang ang mga banal ay nagtatago ng kanilang mga bandera dahil sa kahihiyan. Lakasan ang loob o kayong mga banal at magpalakas. Mahalaga ang layunin. Ang Diyos na mismo ang kumukuha sa inyong laban. Ang Diyos na mismo ang kumukuha ng ating laban. Aakayin ka niya ng may katapangan at dadalhin ka ng may karangalan. Nabuhay at namatay si Jesucristo para sa iyo at sa akin. Sa awa at malambing na pag-ibig sa kanyang mga sundalo ay walang katulad. Ibinuhos ni Jesucristo ang kanyang dugo bilang balsamo upang pagalingin ang iyong mga sugat, yung mga kasalanan. Hindi niya iniling ang kanyang ulo mula sa panganib. Hindi, kahit na ang masamang hangarin ng impyerno at katarungan ng langit ay lumitaw sa larangan laban sa kanya. Ang ilang araw na labanan ay puputungan ng kaluwalhatian ng langit. Napakasarap, mga kapatid, no? Kung tayo ay magpatuloy sa labanan ito, meron tayong, sabi na, puputungan tayo ng kaluwalhatian ng langit. Sa madaling salita, mga Kristiyano, ang bawat gawain at tagumpay sa pananampalataya ay nagdudulot ng hiyaw mula sa langit habang nakalaya ka sa mga kamay ng iyong mga kaaway. Manalangin tayo. Dakila at mapagpakumbabang Diyos, maraming salamat muli
sa iyong pagpapaunawa ng kahulugan at kahalagahan ng kadakilaan na nakaugat sa kapakumbabaan. Salamat sa inyong anak na si Jesus, na sa pamagitan niya ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan at nabigyang halaga ang bawat isa, na bagaman nagkasala tayo ay tinubos at binigyan ng pagkakataong ipanauli ang ugnayan at relasyon sa isa't isa. Samahan at gabayan niyo po kami sa tuwina na aming bigyang pansin at kahulugan ang kadakilaan at kapakumbabaan. Sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon, na aming tagapagligtas. Amen.